Kilala ko si Josh siguro 2015 kasi nagkaroon ng K-musical pa yon dati dun sa KCC. So, doon kami una nagkakilala. Tapos, nag-audition din siya sa Showbiz. Tapos yun, simula nun, nakalala ko eh. 9 years na kayo magkasama, my goodness. Tagal. Ako naman, 8 years. 1 year after lang. Kasi, di ba, nagkasama pa tayo nun sa dance group. Tapos, dun din si Josh. Ay, oo. Si Josh kasi parang, pag nakita mo siya, parang confident siya eh. No? Naalala ko nga pag nung joke sa kanya dati, yung lakad niya. Lagi maangas siya maglakad. Parang makikipagsuntukan palagi. Pero, si Josh, kapag may gusto siya, let's say promoting music, kaya niya kumausap ng tao na kahit sa kanino, ipopromote niya, parang, collab naman tayo. Talagang yun nga, lumalabas yung pagkamadiskarte ni Josh. Kaya niya dalhin yung sarili niya kahit saan siya magpunta. Hindi siya maiiya. Very confident. Dun pa rin umiikot. Generally, I've always seen Josh as a guy who's determined and who knows what he wants. So he's very driven most of the time. I think si Josh, alam niya talaga kung ano yung gusto niyang ma-achieve. Doon niya ako believe. Yeah. Like, if may gusto siya, talagang gagawin niya whatever it takes para makuha yun or ma-accomplish yun. So, kahit yung mga creative decisions or kung ano man. So, yeah, very determined. And I think with Lost and Found, it's a distinct voice because he could have just done a track that would be viral or that would be hyped. But he chose to be vulnerable. And that's the unique voice that Josh has. One thing that I admire sa kanya is it's hard work or passion. Kasi if may gusto siyang gawin, magfo-focus siya doon and then i-make sure niya na makukuha niya yung gusto niya. Sobrang passionate niya sa lahat ng ginagawa niya. We've been to tournaments. Nag-aro kami ng Counter-Strike, Dota, and marami kami nakakalaban. Gusto niya sobrang competitive. Gusto niya palagi kami mananalo. Josh dealing with failure is more on, since competitive siya in nature, so gusto niya yung mas malakas yung comeback or comeback nga yung mangyayari. Totoo. When we were growing up, nung kapatid ko, actually sobrang dami na yung pinagdaanan talaga. As in like, unimaginable yung pinagdaanan namin. Parang hindi siya yung tipong nadadanasan ng ibang tao. But being a brother, sobrang tahimik lang niya, hindi siya nagsasalita before. As in, hindi talaga. Hindi siya yung katulad ngayon na very vocal compared before na kahit may nararamdaman na siya, hindi siya magsasalita talaga. I believe kasi rin sa dreams na parang gusto niyang ma-achieve talaga. So parang yung determinado siya na alam niya may mangyayari, naniniwala siya. Kasi nung time na yun, may time pa nga na parang nagka-argument kami kasi nga hirap ng buhay, di ba? Then sabi ko sa kanya, if it wouldn't work, mag-work siya. Ganon yung usapan namin that time. But he still proceed sa pagiging artist. And sobrang proud ko naman sa kanya kasi after all ng pinagdaanan namin, nakita ko naman talaga yung progress niya. Kasi nung na-interview nung bata, sabi niya gusto raw niya maging doktor. O, diba? Tapos nung tinanong bakit niya gusto maging doktor, sabi niya gusto kong bumuhay ng patay. Sabi ko, Diyos ko, Lord, anong ginawa niya? But it was just a dream. However, when he came older, yung tumanda na siya, nag-iba ang prospect, yung mga ano niya sa buhay. Yung gusto niya na sa buhay. If you talk about sacrifice with Josh, I think he had sacrificed a lot in their life. Siya at saka si Yuna. So, mahabang sama ng loob ang inabot. Maraming experiences, bad experiences at the time. But I'm really happy that they are both, stronger. At nadaanan nila kinaya nila yung mga struggles ng araw. And I'm just happy and proud to say na alam ni Josh kung ano yung gusto niya. He has come to a path na determinado siya with whatever goal he has to gain.
in that way. Masyadong sa amin yun memorable. Kasi yun yung kinikwenta niya na na-evict kami sa bahay, tinapon lahat yung gamit namin sa labas. Wala kaming matulugan. And then yung computer shop, hindi ko alam na pinahihirapan siya ng mga taong yun eh. He was so silent talaga. Literal silent cry. As much as possible, hindi nagsasabi sa akin si Josh ng kahit anong problema niya. So, what I'm gonna say to my son is, just keep on going. Keep on going. Always, never lose hope. Kasi kakayanin niya, no matter what. I love you. Hindi kasi kami ganun eh. Hindi kami yung nagsasabihan ng I love you, mahal kita, ganun. Cringe. So, yun. Lahat ng gusto mong gawin is nagawa mo, and at the same time, nahanap mo kung sino yung tunay na ikaw. Everything will pay off. Kasi, yun nga, based on yung experiences niya before, kung nasan siya na ngayon. Kasi, diba, at some point, meron na siyang almost giving up. So, parang yun yung more on heads up, na don't give up. Bro, sobrang laki ng potential mo. Tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. And you'll go far. Yeah. I'd say, bro, it's gonna get global. Like, whatever you think you're doing is gonna be out there, not just in the Philippines, but it's gonna be a global thing, and all the struggles that you've been through, worth it yun sa kung ano mangyayari in the future para sa inyo. Yeah, happy birthday, Josh. I hope na masaya ka sa concert mo ngayon, and syempre, pinakaunang concert mo yan as a solo artist din. So, I'm sure na sobrang saya mo. Isa yan sa mga hindi mo makakalimutan. Gusto lang kita i-good luck lagi sa lahat ng mga achievement na makakamit mo in the future and makakamit mo ngayon. Gusto lang namin makita yung success mo sa kung ano man pinapangarap mo. So, ayun, God bless with that, and pagpatuloy mo lang mga ginagawa mo. For Josh, I know you're doing great, and I know you're very happy doing your solo career as a solo artist, and I know marami ka pong plans for yourself and of course sa mga supporters mo and for your family din. So sana lahat yan magawa mo. Basta continue on the things that you love to do, and lagi mong isipin din yung sarili mo, mag-ingat ka palagi, and yung health mo. So ayun, for your concert, do your best and good luck. Congratulations, Kagad. Josh, magtimpi ka lang kasi mahirap na pag naputol yung kadena. Yeah, sana makita mo yung kung nasan ka na ngayon because of those things. Pero wag mo lang kakalimutan nga na it's okay na hindi maging perfect. Meron siyang linya sa kanta niya yung Simi, parang yung You Built Me 10 Feet Tall. I mean, nakakatuwa lang na parang yun, syempre, nandyan yung mga supporters, yung fans na